Ayan! So, hello sa lahat. Kumusta kayong lahat dito? Grabe, sobrang dami. Grabe, ayan. Hello sa mga partner natin. So, hello din sa mga hindi pa naging part ng Royals International. So, kumusta kayong lahat? So, comment nyo naman. I-comment nyo naman ngayon kung anong bansa ka. At syempre, thank you so much sa pogi nating host. At grabe, sa kaninang nag-talk, nakinig din ako. Syempre, sobrang galing, sobrang sabi nga niya, totoo yung sinabi niya, na habang may anak, ang sarap na may time freedom ka talaga. So, ayan. So, comment nyo naman kung saang bansa ka. Andito ka man sa Pinas, Saudi. Ayan, Jacqueline, Stephanie, Marilo, Jovelyn, Philly. So, ayan, sobrang dami. Ayan. May Philippines. Yes, Philippines, syempre. Hindi nawawala yung Pilipinas. So, ayan. So, thank you so much sa privilege na binigyan niyo ako dito ng time na makapag-share sa kwento ko. So, yung iba is may idea na kung ano yung nangyari sa akin. Pero, ito yung isi-share ko sa inyo. Alam ko na may inspired kayo, lalo na kung OFW ka. So, syempre, ito po yung journey ko dito. So, I'm Jerlyn Rosal Itaw. So, ito yung journey ko na i-share sa inyo kung paano ako naging part, kung paano ko po ginawa ng paraan, bakit ako sumubok, paano ko nakilala yung opportunity. Okay? So, next tayo, Tek. Ayan. So, syempre, yan yung may humble beginning as an OFW. Tingnan nyo naman yung ako dyan. So, nag-decide akong nag-abroad. Kasi siguro, yung parang high school graduate. So, high school graduate, sino dito yung Bisaya? Sino dito yung mga Bisaya? Taas ang paa, mga Bisayang dagko. Okay, mga Bisaya. So, syempre, sobra, ayan, si ano daw, Bisaya daw, si Nonito, o daming Bisaya. Ayan, mga Bisaya, i-comment mga Bisaya. Oo, so daghan di takdiring mga Bisaya, oy. O, ako ba? Proud bisdak pala ba? At grabe, sobrang swerte niyo kasi bakit ang founder ng Royals International, Bisaya, taga Pagadian, taga same din sa muang lugar. Yes. At syempre, nag-decide akong nag-abroad kasi nung pagkatapos ko ng high school, yun yung time talaga na hindi na po ako nag-college, okay? Hindi na po ako nag-college. Ang ginawa ko, dahil gusto ko nang kumita ng pera, gusto ko na yung may sariling income na masukan ako as katulong Luzon, Visayas, Mindanao. O, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. So, hindi na kontento kasi alam niyo naman, magkano lang naman yung sahod natin. Yes, proud Muslim. So, Ramadan Karim sa lahat ng mga Muslim. So, kumusta kayong lahat? Second day ng Ramadan ngayong araw. So, okay lang yan. Tiis, tiyaga, kasi isipin nyo, next Ramadan, dapat andito na po kayo at for good na din po kayo. At syempre, nung time na nag-work po ako, Luzon, Visayas, Mindanao, namasukan ako tindera, katulong. So, palit-palit ang trabaho. Pero, nung time na hindi ko na po naramdaman na sobrang liit ng sahod, hindi pa rin sakto, nag-decide po ako nag-abroad. So, nung time na yon, takot akong umalis ng bansa kasi ang sabi nila, himuon daw tinapa sa ibang bansa. So, siyempre, mga Bisaya, mga hadlokanon kayo ba? So, yun yung time na sabi ko, hindi ko malalaman kung okay or maganda yung pagpunta ng ibang bansa kung hindi ko susubukan. So, yun yung time, umalis ng bansa, yun yung time na pagpunta, paglipad ng eroplano, sino dito yung paglipad pa lang ng eroplano, airport ka pa lang, naramdaman mo na at nai-imagine mo na yung pangarap mo, nai-imagine mo na yung bahay mo na ipapatayo, nai-imagine mo na yung gusto mong mabili para sa family mo. So, yun, siyempre, maraming makaka-relate. So, nung time, pagdating ko po sa Saudi Arabia, so sobrang kasi syempre, ang hirap na makapagsimula ka at makapagpunta ka sa ibang bansa na hindi mo naman alam kung ano yung mga attitude, mga ugali nila. Pero, dahil gusto mong makatulong sa family, dahil gusto mong maibigay yung magandang buhay sa anak mo, andyan yung sakripisyo. Okay? So, nung time na nag-abroad ako, 5 yung alaga ko, sobrang busy, all around ako. Yung time na gusto mong umuwi, pero hindi pwedeng Manila, Mindanao lang eh. Okay, next po. So, syempre, nung time na ako, yun yung time na nakilala ko po yung ganitong opportunity. At syempre, tulad mo rin ako,
Sino dito yung naghaw? Sino dito yung may nakita ka lang sa Facebook na video or picture or TikTok or Reels or saan ka man ngayon naghaw? Kung sino man yung nakilala mo na coach or saan mo siya nakilala, stranger, pasalamatan mo yung tao na yan. Kasi bakit? Diyan po ako galing. Dati lang din po akong naghaw, stranger. Tulad mo rin na yung time na takot kang magpadala kasi baka mawala yung pera mo. Nung time na ayaw mong yung parang takot kang magtiwala. Yes. So, sobrang sarap ng pakiramdam kasi ako yung tipong tao, nung time na sumubok ako dito, 11 months na lang uuwi na ako. Okay? Ibig sabihin, 11 months na lang uuwi na po ako at end of contract na ako. Kasi bakit sabi ko sa utak ko, pagod na ako. Lalo na pag Ramadan. Yan yung pinakaayaw ko talaga yung Ramadan. Kasi bakit yung gustong-gusto mo lang matulog? Yung gusto mo lang magpahinga, pero putik kakain yung mga ara mo umaga. Wala kang choice eh. Di ba? Wala kang choice, di ba? So, yun yung pinaka-importante. Kaya kung ikaw ngayon, kung sinong nagpasok sa'yo dito, kung sino yung mentor mo, pasalamatan mo. Kasi bakit? Sasamahan ka hanggang sa dulo ng walang hanggan. No? Di ba? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yes, hanggang 4 AM. At syempre, nung time na nakilala ko, ang ginawa ko, tulad mo rin ako, walang hawak na pera. Tulad mo rin ako, nung napresentahan ako, wala akong hawak kahit 1 real. Kasi bakit? Simot, padala ng padala talaga. Hawak mo lang na sahod, makatabi mo man isang gabi. Or pag hawak mo, padala agad. Okay, kasi syempre may naghihintay ng family, anak at magulang at asawa. At syempre, yan yung mas mahalaga kasi bakit? Nung time na-explain sa akin, yes, wala akong hawak. Pero ang ginawa ko talaga, ginawan ko siya ng paraan. Kasi bakit? Kung irarason ko na wala akong hawak na pera, kung irarason ko na wala akong ipon, matagal na yun. Magpo 4 years na akong OFW na wala naman talaga akong naipon. Kaya nung time na yun, nag-decide. Tama yung sinabi ng first sharer kanina, mag-decide lang po kayo. Kasi bakit? Ikaw mismo yung gagawa para magbago yung sitwasyon mo sa buhay. Kasi bakit? Nag-decide lang din po ako. So, syempre, after 11 months na ginawa ko yung part-time habang nasa Saudi, yung time na part-time, 5 yung alaga ko, all around ako, lahat sobrang busy. Pero sabi ko sa utak ko, kung gaano ko tinaya yung buhay ko, kung gaano ko ginawa at nagsakripisyo ako sa ibang bansa, gagawin ko din dito sa negosyo. Kasi bakit? Pag once na itudo ko to, pag once na gagawin ko to kahit busy ako, sinong babalik? Para saan? Para sa akin at para sa family ko at para makauwi ako for good. At syempre, nung time na yun, nakauwi ako for good. Yung tao na nakilala ko lang, siya po mismo yung nagsundo sa akin. At syempre, nung time na umuwi ako, ang dala ko lang na pera, 1 buwan sa 4 years kong pagtatrabaho. Kaya itong empire na meron kayo ngayon, ito yung Royals International, sobrang nai-inspired ako sa community na to. Kasi bakit? Sobrang daming naging successful. Hindi lang OFW, mga empleyado, may mga profesyon, sobrang dami. At nung time na kasama namin yung founder niyo, si Mentor Tanya, din po sa Antipolo. Di ba? So, yan po yung pinakamas mahalaga kasi bakit? Dito, kahit gaano man sila, andyan na sila sa buhay na sobrang laki kumita, pero dito same lang ang lahat. Okay? So, syempre, next tayo, Tek. Nung Fab for Good ko, okay? Nung Fab for Good ko, nakita niyo naman sa gilid, kinita ko po sa 11 months na ginawa ko po yung negosyo. Kumita po ako ng 303,000. Part-time. Di ba? Part-time ko po ginawa yung business. Coach, busy ako. Coach, paano mo ginawa? Bakit mo nagawa na kumita ka ng ganyan kalaki? At syempre, pag nasa utak mo na kaya mo at gagawin mo na kahit busy ka, walang imposible. Kung ikaw mismo naniniwala ka sa sarili mo, kung gaano ka kasipag sa ginagawa mo ngayon,
At lalo na kung gaano ka nakatagal sa ginagawa mo ngayon, kailan ka pa mag-isip? Mag-isip-isip ka na kasi bakit? Lalo na sa mga OFW, hindi tayo habang buhay OFW eh. Hindi tayo habang buhay na pwedeng magtrabaho abroad. Kaya ang pinaka-importante, habang may kinikita ka, habang malakas ka, isabay mo to sa ginagawa mo ngayon. Kasi pagdating ng panahon, ito yung maghihintay sa'yo dito sa Pinas. At syempre, marami na po yung check-in na nangyari dito, pero yun lang po yung nilagay natin kasi, sige, hindi tayo matatapos dito, okay? So yun yung pinaka-mas importante kasi bakit? Yung 303,000 na yan, iba yung kitaan dati kaysa ngayon. Okay? So, yun yung time talaga na kahit busy ako, hawak ko yung phone ko, yung time na hindi ako pwedeng walang ma-refer sa mentor, hindi ako pwedeng walang direct monthly. Hindi kompleto yung buwan ko kasi nasa utak ko, negosyante na. Pag ikaw ngayon andyan ka sa ibang bansa, dapat yung utak mo, pag hawak mo ng cellphone, pag may cellphone ka, negosyo ko to, business ko to. Dito nakasalala yung fog for good ko. Ganun dapat. Okay. So next po, at syempre, ito yung next na hindi lang po cheque. Sobrang dami din kasi bakit? Nung time na nag-full time ako, nag-for good, nag-full time. After 1 year, na-hit ko po yung first million. Okay? First million at na-recognize po tayo sa Philippine Arena. Yung tao, yung dati lang na wala namang alam, sumubok, walang alam sa business, first time na nakakilala ng ganitong opportunity pero nag-grab ko, first time po tayong na-recognize sa Philippine Arena. Isipin niyo po guys, nung time na sumubok ako dito, sino ditong nakarelate? Sinong nakarelate dito na nag-join ka, positive ka, nung nagpaalam ka, ayaw nilang pumayag. Nung nagpaalam ka sa partner mo, nung nagpaalam ka sa kapatid mo, nung nagpaalam ka sa magulang mo, ayaw nila. Kasi baka ma-scam ka. Okay, so ako, relate ako dyan kasi nung time na nagpaalam ako, yung partner ko ayaw pumayag. Pero sabi ko sa sarili ko, ako yung nagsakripisyo sa abroad. Ako yung nahihirapan sa abroad. Bakit ako magikinig sa kanila? Wala naman silang idea. Lalo na kung pamilya mo nasa province, lalo na yung magulang mo walang Facebook. Hindi naman talaga sila wala naman talaga silang idea. Kaya nung time ako, sabi ko sa sarili ko, ako yung nakakita sa business. Bakit ako makikinig sa asawa ko? This time ako naman yung mag-decide. Tama na yung, kasi bakit kung ikaw mismo magpapahawak ka sa desisyon ng pamilya mo, magpapahawak ka ng desisyon ng ibang tao, yan yung time na kung hindi ka man maging successful, hindi yan kasalanan ng kung sino, kasalanan mo. Kasi bakit nakikinig ka sa ibang tao? Kaya nung time na nung hanawakan ko yung trophy, sabi ko sa sarili ko, buti na lang tinuloy ko yung laban, buti na lang sumubok, buti na lang nagtiwala ako sa tao na kahit stranger. Kasi bakit? Yung taong stranger na nakilala ko, siya po yung tao. Kung anong buhay ko dati, siya po yung bumuhay. Siya po yung nag-angat. Siya po yung isa sa naniniwala na magaling ako, na kaya ko maging successful. Sinabihan ka din ba ng mentor mo na ganyan? Sinabihan ka din ba ng mentor mo, kaya mo maging successful? Ilaban mo lang. Kasi bakit wala namang pamilya natin na magsasabi natin na kaya mo maging successful? Ang sasabihin lang, ang man lang nila is magtrabaho ka na magtrabaho para magkaroon ka ng pera. Tama? Kaya yung tao na stranger mo nakilala ngayon, yan po yung isa sa tao. Kung ano yung pangarap mo na gusto mong maabot, kasama mo yan. At syempre, next po. At syempre, dito ko din po naranasan, syempre, ito yung time freedom. Time freedom, ito yung pinaka mas importante. Bakit? Kailan mo pa ibibigay yung time freedom para sa family mo? Kailan mo pa ibibigay yung time freedom, yung spend ng time sa family, anak, magulang, paghuli na ang lahat? Tandaan mo, yung buhay natin isa lang. Tandaan mo, yung buhay natin walang reservation. Huwag kang maging kampante sa kinikita mo ngayon. Huwag kang maging kampante na okay kang ngayon. Kasi bakit pag wala ka ng trabaho, hindi ka magiging okay. Okay, hindi naman lahat. At syempre, nakapag-travel tayo ng Hong Kong. So, Palawan,
Boracay. So, sobrang sarap kasi yun yung tipo na yung hindi ko in-expect na mangyari, dito nangyari. At syempre kasama ko din yung nung time na nag-travel ako, first travel ko sa Hong Kong, kasama ko pa yung founder nyo, sila Coach Rafi, sila yung si founder nyo na si Upline Tanya. So marami po kaming kasama. At syempre dito ko naranasan na ang sarap palang mag-enjoy. Ang sarap pala sa buhay na mas makasama mo yung family mo or lalo na makasama mo kung sino yung gusto mong makasama sa buhay. Okay, syempre, nung time na ginawa ko po yung opportunity, dito po nabili ko po yung first car. So, syempre, sobrang sarap ng pakiramdam kasi bakit ang sinasakyan ko lang dati sa amin, habal-habal, o di ba? Kabayo, kalabaw. So, syempre, ang sarap kasi bakit kaya palang tuparin ng pangarap kahit high school graduate lang po. So, syempre, sa buhay, hindi tayo mag-base kung anong narating mo. Hindi tayo mag-base kung anong grades mo ngayon. Hindi tayo mag-base kung matalino ka man ngayon. Ang kailangan lang natin, kailangan mong maging wais at mangarap ka. Kasi bakit? Sobrang sarap mangarap. Kasi ang sarap kung ikaw nanay ka ngayon, alam ko gagawin mo ang lahat para sa mga anak mo. Pero mas masarap pa rin habang kumita ka kasama yung family mo. Kasi bakit? Ang sarap na iparanas mo sa anak mo, yung hindi mo naranasan dati. Yung dati, pag nag-aaral ako, aakyatin ko pa yung bundok, 1 oras, naglalakad. Pero ngayon, ang sarap na maparanas sa anak, yung iba naman. Yung iba namang buhay. Kaya dito, wala sa buhay, nagsimula lang siya sa isang desisyon. Hindi, kasi bakit dito, wala Kahit may mentor ka, kahit may upline ka, ikaw pa rin yung gagawa sa negosyo mo Kaya sobrang sarap ng pakiramdam. Sabi ko, nagawa ko. Kasi bakit may isang tao na kahit stranger ko nakilala, naniniwala sa kakayahan ko. Na naniniwala na magiging successful ako. Kaya kung ikaw andito ka ngayon, hindi yan accident. Lahat may purpose. Kasi bakit? Pwede naman may iba kang gagawin. Pwede naman na busy ka. Pwede mo namang sabihin na may trabaho ka. Pero, in-spend mo yung time mo dito ngayon. Kung marami ako nakilala ng mga mag-asawa, mag-partner, na nasa ibang bansa, nagtrabaho. Pero ngayon marami na din na kumikita. So ito yung opportunity talaga na helping people. Hindi lang siya tulong basta-basta. Kasi bakit? Ako proud akong sasabihin sa inyo. Sabi ko sa sarili ko, buti na lang nag-decide ako. Buti na lang andito ako. At syempre, hindi ko yan makukuha kung hindi po ako nag-VIP. So, nag-VIP po ako. Ginawan ko na ng paraan yung pag-VIP ko. At syempre, bago ako mag-proceed sa VIP, tapusin ko muna yung slide. Next tayo. At syempre, ito yung latest na travel. Ito yung pinakamaganda. Di ba yung partner ko, negative? Yung partner ko dati, ayaw. Ang ginawa ko, sinama ko siya sa Hong Kong last September. So, sobrang sarap kasi yung mga OFW na nakilala ko lang through Facebook. Yung halos kaka-for good lang, bumalik ng ibang bansa para hindi magtrabaho. Bumalik ng ibang bansa para mag-travel. At syempre, nung pagpunta namin, hindi lang isang bansa kasi pupunta din kami ng Macau. At syempre, yan po yung pinaka-mas importante kasi bakit yung dating nakikita ko lang sa Facebook, yung dating nakikita ko lang sa mga picture, napuntahan ko na. At alam ko yung Royals International, pupunta po din sila ng Hong Kong at Macau. Sobrang dami nila, di ba? Pangarapin mo naman na next time kasama ka na. Kasi yun yung pinakamasip. Ang sarap mag-enjoy. Ang sarap yung aalis ka at sakay ka ng eroplano na hindi ka susunduin ng amo mo. Yung pupunta ka ng ibang bansa na pagsabihin, OFW ka, hindi po, tourist po ako. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Kaya yun yung pinakamahalaga na sa buhay, lahat tayo may mga pangarap. Lahat tayo may gustong marating. Lahat tayo, ang lalaki natin mangarap pero hindi natin alam minsan kung paano natin abutin. At syempre, ito yung last slide ko. Ito yung last slide ko na sobrang nakakataba ng puso. Kasi bakit yung dati na 1 year ko kikitain, next tayo coach, 1 year ko kikitain sa Saudi Arabia. Kinita ko lang po siya ng 1 month dito. O di ba? Sobrang sarap na yung parang yung 300,000 na yan. Kukudkud ka ba ng kubeta, papagalitan ka pa, mumurahin ka pa yung whole year na sahod mo. Kaya palang kitain ng 1 buwan lang nandito ka sa Pinas. So, isipin niyo po guys, lahat nagsimula sa desisyon.
Kung nag-decision ka, kailangan mong trabahuin, kailangan mong i-work out. At syempre, hindi ko yan makukuha, yung ganyang income na yan kung hindi po ako nag-VIP. Okay, bakit pa ako sumubok? Bakit ako nag-try? Kasi sa isip ko, pag hindi na ako OFW, pag nakauwi na ako, stop naman yung sahod ko eh. Diba? Yun yung pinaka mas mahalaga. Kaya kung isipin mo, sa 1 year na sahod ko na hindi ko naman mahahawakan yung 300,000 sa 1 year kasi puro padala. Pero sobrang sulit kasi bakit? Yung 1 year na income, kikitain ko lang, kinita ko last month ng isang buwan. Kaya kung nagawa ko, kayang-kaya mo din. At, palis ako ng slide, hindi ko yan kikitain. Hindi ko kikitain yan kung hindi po ako nag-VIP. Tulad mo rin, nagsimula ako, 7 account, 3 account, nagsimula ako ng 7 hanggang nung na-explain sa akin yung VIP, doon po ako talaga sabi ko, sugalan ko na to. Ang ginawa ko na paraan nung time na yon, kasi di ba 11 months na lang. Ang ginawa ko, in-advance ko yung 11 months na sahod ko. Isipin niyo po guys, sa buhay, kung gusto mo talaga na may pagbabago, kailangan mong sumugal. Kailangan mong alisin yung takot mo. Kasi bakit? Kung andyan pa rin sa puso mo yung takot mo ngayon, wala eh. Marami na gusto maging successful pero takot sumugal. Wala nangyayari. Alisin mo yung takot kasi sabi nga nila, yung takot na sa utak lang. Maraming takot na hanggang ngayon, takot na takot pa rin, wala pa rin nangyayari. Kaya kung ikaw ngayon hindi ka pa nakapag-VIP at wala ka ring hawak tulad ko, paraan lang yan. Maraming naglo-loan, utang, meron ako na isa sa nag-VIP, nag-loan siya ng 300,000. Sipin mo, nag-loan siya ng 300,000 sa bank. So, maraming nag-loan, utang, advance ng amo kasi lahat ito na ito todo na natin. Kailangan na natin itodo kasi hanggang kailan pa natin itodo pag huli na ang lahat. Siyempre, hindi yung VIP na ni-invest ko. Pag MC ko palang bawi na eh. Sobrang bawi na eh. So ngayon, sobrang sarap kasi yung ngayon I think umabot na ako ng almost 7M. Isipin niyo po guys, almost 7M na po yung accumulated. Magkano lang naman nilabas ko sa VIP. Lahat nagsimula sa desisyon. Kung ikaw ngayon, sobrang tagal mo na sa abroad, tapos andito ka na sa Royals International, i-push mo yung sarili mo. Kung sino yung mentor mo ngayon, na andyan sa'yo ngayon, pasalamatan mo yan. Kasi bakit? Hindi siya yung tutupad sa pangarap mo. Siya yung kasama mo para matupad mo yung pangarap mo. Diba? Kasi bakit? Walang naging successful na nag-iisa. Kailangan mo ng mentor. Kaya ang pinaka mas importante ngayon, kung andito ka sa Royals International, ay sobrang swerte mo. Sobrang swerte mo sa community kasi bakit andito yung mga tao naging successful, sobrang daming tao na nagbago yung sitwasyon dito sa buhay. Kaya ang gagawin mo lang talaga, sobrang swerte mo sa community na to kasi maraming gusto na makasama sa Team Royals. O, diba? So yun yung pinaka mas importante. Kaya kung ikaw, hindi ka pa nakapag-VIP, naka 7 ka pa lang, 15 ka pa lang, o ilang account ka ngayon, tapos pinupush ka ng mentor mo, gawin mo. Kasi bakit? Magiging worth it ang lahat. Kaya kung ikaw ngayon nakapag-VIP ka na, congrats! Kasi bakit? Nagawa mo na. Ang next na lang nagagawin mo, hatawin mo, i-work out mo, trabahuin mo. Kasi bakit? Sobrang ganda yung buhay na naghihintay. Kung ikaw ngayon nasa Middle East ka, Ramadan ngayon, yes, mahirap talaga pag Ramadan. Pangarapin mo na kahit Ramadan, kahit busy ka, magawa mo pa rin yung business. Kasi ako dati nung na-time na nasa abroad ako, walang busy-busy. Basta ang gusto ko, ang goal ko is magawa ko po yung business kahit busy ako. Lahat nagagawa ng paraan pag gustuhin mo. Kasi bakit sa buhay, kung pagod na pagod ka na sa ginagawa mo ngayon, yung sobrang tagal ka na sa abroad na wala pa rin nangyayari, puro ka pa rin padala, wala pa rin naiipon, tapos andito ka na sa Royals, trabahuin mo at i-workout mo at i-push mo talaga yung sarili mo na magiging successful ka. Kasi bakit? Sobrang ganda na yung time freedom na kumikita ka kasama yung anak. Kung gusto mo na makasama yung anak mo, family mo, ma-spend mo yung time mo, sobrang sarap na maipadama. Yung love na hindi lang siya padala. Yung love or pera na maipadala mo lang sa Palawan, yung ikaw naman na hindi nila kailangan yung, kasi minsan natanong mo ba sa anak mo,
hindi naman kailangan namin yung pera. Ang kailangan naman namin is ikaw. Di ba? So, yun yung pinaka mas importante. At syempre, bago ako matapos, pasalamatan ko muna yung mga, ano natin? Wait lang. Okay. So, bago ako mag-end, so, syempre, thank you so much sa, ito inano ko, sinave ko. Thank you so much, syempre, sa Royals International Fire Community. At syempre, ito yung mga mentors, coaches nyo, sobrang sisipag, sobrang gagaling ng mga mentors nyo. Kaya kung gusto mong gagaling, dumikit ka sa mentor mo kasi yung mga mentor ng Royals International, sobrang galing, sobrang bait pa. Kaya kung ikaw, so ako na nagsasabi, sobrang swerte ka dito, promise. Sobrang swerte ka kasi hindi lang about pera. Andyan yung love. Andyan yung hindi lang about pera, yung pagsasamahan nyo. Hindi lang pagiging ano talaga. Kasi bakit sa buhay natin, kailangan natin na tao na seryoso eh. Tama? So, syempre, sa the REI system. So, kung ikaw na sa REI system, congratulations. Royals Academy, VIP account, at syempre, ang pinaka mas importante na tao na naging dahilan na nabuo yung Royals International Mentor, Tanya Morales. Grabe, top 3 ng buong company. Grabe, sobrang nakaka-inspired yung babae na, sabi nga nila, barako. Yung babae na barako kumita. So, yun yung pinaka mas importante. Kaya guys, thank you so much. So, I hope na na-inspired kayo. Kung ikaw ngayon na nasa Pinas ka o ikaw hindi ka pa member ngayon tapos andito ka ngayon, gawan mo siya ng paraan. Kasi minsan lang tayo gumagawa ng paraan. Okay? Minsan lang tayo gumagawa ng paraan. Pero ang importante, kung gagawan mo ng paraan this time, kung gagawan mo ng paraan itong opportunity, congratulations kasi yung paraan na ginawa mo, magiging story mo na lang kung paano mo siya ginawa kasi sulit eh. Sulit na sulit talaga. Huwag kang magstay kung anong ginagawa mo ngayon, kung pagod ka na, kung gusto mong tapusin kung anong ginagawa mo, andito na yung Royals International, ito na yung opportunity na makapagbabago ng buong buhay, hindi lang buhay mo, buhay ng buong pamilya mo. At syempre, excited ako kasi marami pang tao na matutulungan ang Royals International ng mga OFW, empleyado, na makakatulong at makauwi for good at mabago din yung sitwasyon sa buhay. Okay? So again, thank you so much sa inyo lahat, sa privilege na andito ako ngayon. So syempre, ito yung pinaka mas mahalaga. Gawin niyo yung pinaka the best na shot niyo kasi ngayon 2024 na. Samahan niyo kami, pagtulungan natin, natuparin yung bawat pangarap ng bawat isa. So again, congratulations, thank you so much. Kung nagawa ko, walang imposible, kayang-kaya mo din gawin. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Pagkatiwalaan mo yung sarili mo kasi bakit kung ikaw naniniwala ka 100%, shoot, yung pangarap mo masatupad. So thank you so much!